pagsalakay at tulong ng PCSO na mabigyan ambulansya ang Bato Hospital sa probinsya ng Catanduanes. Sa ulat, nagbigay ng Donation Patient Transport Vehicle, VTV, o ambulansya ang Philippine Charity Statistics Office sa lokal na pamahalaan ng Catanduanes at ito ay para sa Bato Maternity and Children's Hospital. Personal na pumunta ngayong Lunes, Pebrero 26, 2024, si Governor Joseph Boboy Cua sa opisina ng PCSO sa Siong Boulevard, Mandaluyong City para i-turn over ang nasabi ng ambulansya at pagpirma sa Deed of Donation. Sa turnover ceremony, pinasalamatan ng Gobernador si PCSO General Manager Melquiades Robles at pamunuan ng ahensya sa pagpapaunlak sa hiling ng lokal na pamahalaan ng Catanduanes para sa PTV sa mga hospital sa probinsya. Ang donasyon PTV ay sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donations Program NTVDP ng Philippine Charity Statistics Office. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabigulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Humigit kumulang sa 15 armado na mga miyembro ng New People's Army ang nakasagupa ng 83rd Infantry Division ng Philippine Army alauna 40 ng madaling araw noong ika-25 ng buwan ng Pebrero sa Barangay Pinalay, Tinambak, Camarines Sur. Sa inisyal na ulat na pinalabas ng Division Public Affairs Office ng Philippine Army sa pamamagitan ni Army Captain Frank Roldan, nagkaroon ng palitan ng putok ng magkasalubong ang dalawang grupo na tumagal ng ilang minuto hanggang sa tumakas ang mga rebelding grupo, subalit may mga bakas na naiwang dugo sa pinangyarihan ng insidente na posible di umano na may tinamaan o namatay sa kabilang grupo matapos na magkaroon ng palitan ng putok. Nakuha sa pinangyarihan ng insidente na encounter ang mga armas at kagamitan, isang M16 Armalite rifle, caliber 45 pistol, 6 na magazines para sa M16, isang magazine para sa 45 pistol, cellphone, mga gamit pampasabog at mga subversibong dokumento na samsamkan ng mga otoridad sa patuloy na pag-atugis sa nasabi ng mga rebelding tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Ayon pa sa ulat ng Philippine Army, nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon para matukoy kung may mga namatay o tinamaan ng bala sa kanilang kalaban, mantang wala namang niulat na may tinamaan sa panig ng pamahalaan. Yan ang Bunyog Balita para sa Balitang Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Mapayapang nais gawa ang kilos protesta ng iba't ibang sektor sa Naga City kaugnay ng ika-38 na komemorasyon ng EDSA People Power 3. Kaugnay nito, panawagan ng grupo na ibasura ang tiyotya. Ayon kay Nelson Rodriguez ng Bayan Kamsur, sa 1987 Constitution, dito binalangkas ng mga mamabatas na mga konstitusyonalist ang mapait na kasaysayan ng bansa at paglabag ng karapatang pangtao ng lumang rehimen sa mga Pilipino. Isa naman ang grupo ng Manibela ang nanawagan na itigil na ang PUJ modernization. Ayon kay Didoy Avila, ang modernization at konsolidasyon sa hanay ng mga jeepneys, ito inumano ay pibigat sa kanila kung kaya dapat lang ibasura ng administrasyon. Ang grupo naman ng magsasaka ay patuloy na nawagan na sa kanilang karapatan na mag-ari ng mga lupa. Magtaas ang presyo ang mga produktong agrikultural na kanilang sinasaka at ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Isa din ang Bunyog Party List ang sumali sa nasabi ng kilos protesta at nanawagan sa pamahalaan na dapat bigyan ng pansin at dinggin ang daing ng mga Pilipino, lalo na ang mga hinaing nito ngayong panahon sa administrasyon ni PBBM. Yan naman ang balita para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.